Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nakadapa na lumuluha si Shania habang yakap ang isang malaking unan. Ang sama-sama ng loob niya at hindi man lang natapos ang pag-uusap nila ng nanay niya. Miss na miss pa naman niya ang boses at parang paulit-ulit na naririnig niya sa tainga niya. Kahit na pantawag, hindi niya yata makapagpaload kasi kung naubos na ang bigay niya. Pero ang mahalaga naman ay maayos na nakalabas ang mga iyon sa ospital at nakaschedule na ang pagpapagamot ng nanay niya. Para ngayon niya natanggap na nang maluwag sa dibdib niya ang kapalit ng kaayusan ng pamilya niya. Ang walang pakundangan na pag-angkin sa kanya ng demonyong si Rare. Demonyo nga ba? Hindi niya akalain na ipapadala pa rin pala noon ng pera kahit ng lakas ng tama na pagbintangan siya na pumatay sa sarili noong ama. Kahit paano ay natutuwa na rin siya. Kaya lang ay may panibagong problema na naman. Inanod na naman daw ang bahay nila. Saan na uuwi ang kapatid at nanay niya? Hindi naman pwede na magtagal yun sa mga tiyahin na 10 kahig 1 tukarin. Ano kaya kung mangontrata na siya sa anak na senyor na palagi na siyang bayaran kapag gagamitin? Diyos ko, Shania, maghulos dili ka nga. Hindi ka naman pokpok. Bakit mo tuloy ibebenta ang sarili mo? Bakit? Tama naman yun. Kaysa naman gagasain niya lang ako ng gagahasain, maanong bilhin na niya ako sa bawat pagkakataon na huhubaran niya. Kaysa naman makinabang siya ng paulit-ulit sa akin, diba? Libre lang, natutup niya ang noo. Desperado na talaga siya dahil sa kahirapan ng buhay. Total, wala rin namang respeto ang lalaki sa kanya. Tuloy na rin niyang kakapalan ang mukha niya. Nakagat niya ang labi at parang siya ang nahihiya sa sarili niya. Kung ano-ano ng katangahan ang pumapasok sa kokote niya. Natilihan siya ng bumukas ang pintuan at nakiramdam doon. Palagay niya ay ang matandang yayang pumasok. Hindi naman yun nakakalimot palagi siyang tignan. At noong kataasan nga ng lagnat niya ay sa sofa natulog at binantayan siya kaya wala na siya ni katiting na pagdududa kay Yaya Pia. Totoong mabait ang matanda at sobrang maalaga. Pumikit siya at naramdaman niya ang paglapag nito ng kung ano sa bedside table. Pero agad siya napamulat nang maamoy niya ang lalaki ang pumasok at hindi babae. Agad siyang napaigtad sa kama pero isang itim na cellphone na touchscreen ang nakalatag sa mga mata niya. Hawak iyon ng jablo habang walang kabuhay-buhay ang facial expression na nakatingin sa kanya. Ano yan? Call your mother. Anito at sumulyap sa suot na relo. You have 10 minutes to talk to her. Lumiwanag ang aura ng mukha niya at saka mabilis niyang kinuha ang cellphone pero nagtaka siya sa lock screen wallpaper nito dahil itim na itim din. Grabe talaga, pinaninindigan ang kadiliman ng pagkatao. Nakalock naman, ibinalik niya ang aparato na idiniin lamang nito ang hinalaki sa home button. Kaagad niyang hinanap ang dial icon at saka itinype ang number ng nanay niya habang hindi matanggal ang maganda niyang ngiti. Pinindot niyang loudspeaker at sinusundan ng tingin si Rare habang naglalakad naman ito at naupo sa isang malaking suluhang sofa sa harap ng TV. Pero sa pagkailang niya ay hindi ito sa telebisyon humarap kung hindi sa kama. His eyes were glued on her face. Milyong-milyong pagkailang ang nararamdaman niya, lalo pa at parang scanner sa airport ang mga mata nitong hinahagod siya ng tingin. Yaya brought your foods. Hindi ako may gusto niyan. Masungit na sabi nito sa kanya, pero kung bakit umirap siya, alam ko naman, bakit defensive ka? Lalasunin mo ako kung ikaw ang may dala niyan. Bulong niya, pero lumaki ngisi niya nang marinig niya na may kaluskos na sa cellphone at kasusunod noon ay ang pag-ere ng boses ng nanay niya. At sa wakas ay umiiyak ang baby sa kabilang linya. Hello? Sino to? Saglit siya natilihan at pinakinggan lang ang boses ng nanay niya hanggang sa sumagot na siya. Si Shana Munay. Napapawi kahit paano ang pangungulila niya sa pamilya na hindi niya alam kung kailan niya makikita ulit
at kung makikita pa ba niya. She kept on asking how's her nanay but her concentration was stuttered when she noticed that Rare was reading something from her phone. She got curious. Baka may text para sa kanya pero hindi man lang sinasabi ng lalaki. At sinasarili na lang na para bang pag-aari ang mga messages na para sa kanya. Ilang linggo na lang nga at magpapasok ka na. Baka mga kaklase niya ang nagte-text at mga kaibigan. Tapos ay ang crush niya ang professor. Putang ina! Nanlaki mga mata niya nang magmura si Rare kaya natakpan niya ang mouthpiece ng cellphone na hawak niya. Nak, may lalaki ba riyan? Sino-sino yan, nak? Usisa ng nanay niya pero para nalito siya nung sulyapan siya ng binata na para siyang kakainin ng buhay. Ano lang, nay? Boss ko? Lalaki kasi ang boss ko at ano? Masungit, nay. Sabi niya para makabawi man lang. Ay, pagpasansyahan mo na. Mabait ka naman kaya mo yan. Huwag ka lang pipisikalin at ibang usapan yan. Dadalhan ko siya ng tanod at ng kapitan kahit nagaano pa yan kayaman. Napahagikik siya. Pogi ba, nak? Artista raw sabi ng tiyang mo. Totoo ba? Pogi? Napaisip siya at wala sa loob na tumingin kay Rare na relax na ulit sa pagkakaupo at nakatitig sa kanya. She knows that he's listening. Babawian niya lang para makaganti man lang siya. Kahit na nakaka-nervyos ang titig ng lalaki at baka maparusahan siya, ay babawiin pa rin niya. Hindi naman kasi nananampal kaya pipintasan na niya ng sobra. Nalungkot ang ilong ni Shania at napasimangot. Hindi, nay. Kita niya kung paano umigkas ang panga ni Rare at saka tumingin sa ibang bagay na mukhang ngali-ngali na siyang batuhin ng pagkalaki-laking TV. Pangit, nay. Alam mo yung Beauty and the Beast? Iyon ang itsura niya. Nilakasan pa niya ang boses kahit na kumakabog ang dibdib niya nang ibalik ng binata ang matalim na titig sa kanya. Alin siya roon? Beauty ba ika mo? Hindi, nay. Beast? Diyos kumiyong bata ka. Halimaw yun. Ano ka? Napahigikik siya at tatakpan ang mga labi. Nakakatuwang kausap ang nanay niya at tumataba ang puso niya sa saya. Mamaya marinig ka niyan ay naku, itapon ka sa dagat. Ang pangit naman pala kung ganun, anak. Pero hindi naman na ibig sabihin kapag pangit ang itsura, ay pangit na rin ang kalooban ng tao. Yan ang huwag mong pag-aaralan na manghusga ka ng kapwa mo, base sa pisikal na itsura lang. Malay mo kung ubod ng bait pala. Ewan ko lang, nanay. Habaan mo na lang ang pasensya mo. At kapag bayad ka na, umuwi ka na. At makakaraos naman tayo sa pagtitinda lang. Pasensya na rin, anak. Kung dahil sa akin, ay napunta ka riyan sa malayo. Tumango siya at kaagad na namuo ang mga luha. Basta ikaw, nay, alam mong mahal na mahal kita at hindi ko kayo pababayaan ni baby. Salamat, nak. Basta, huwag ka lang gagawa ng masama, ha? Pera lang yan. Hindi mo yan madadala sa langit. Kung anong kabutihan na itinatanim mo, yun ang babaunin mo sa langit. At hindi ang Ninoy Aquino na kulay dilaw na papel o kaya si Rizal na pugot ang ulo sa piso. Napahagikik siya pero tumulo ang luha. Hindi na naman siya nag-aasam ng kung ano. Basta, mabigyan lang niya na maayos na buhay naman ang pamilya niya. Natatakot siya na baka magkasakit ang kapatid niyang baby. Kulang na nga sa vitamins na pinagbubuntis, hanggang sa paglabas ay hirap pa rin ang dadanasin. Sumulyap siya kay Rare at itinuro nitong suot na relo. She got it. It's time to hang up the call. Para nalungkot na naman kaagad siya, pero kailangan niya magpaalam. Sige, nanay, tatandaan ko. Alagaan mo si baby, ha, saka ikaw din. Kapag nagkapera ako, magpapadala ako para sa gatas ni baby. Napangiwi siya. Saan naman siya kukuha ng pera? Sa puwet niya. Nanay, oras na para magtrabaho. I miss you, nanay ko. Love you, nay. Love you rin, nak. Suminghot iyon. Ingatan mo sarili mo, ha. Babay, nak. Naghina siya at umiyak na naman. Babay, nay. Kahit na ayaw niyang iswipe ang end call, ay wala siya nagawa na hablutin ni Rare ang cellphone at iyon ang kusang pumatay ng tawag. Bastos talaga. You're right. It's time to work. Anito nang humisi at saka lumuhod sa gilid ng kama at dumukwang papalapit sa kanya. Agad na nagtangkang gumapang papaalis sa Shania pero mabilis itong kumubabaw sa kanya at sa isang iglap, isakop na kaagad ng bibig nito ang kabuuan ng bibig niya. She can barely move.
Hulo ng isang braso nito ang tuktok ng ulo niya at ang isang kamay ay kaagad na nakalapat sa sikmura niyang flat na yata dahil sa gutom. Beast? Tanong nito nang saglit na pakawalan ang labi niya at siya naman ay naghahanap ng hangin dahil kapos na kapos yata. No wonder I am a beast. Alis! Ipinagtutulakan niya ito papalayo pero napasigaw siya na ipasok ni Rare ang kamay sa loob ng panty niya. Gumalaw si Shania at nagpupumilit na naman na makawala pero mas humigpit ang yakap nito sa kanya. Lalagnatin ako! She yelps and crumpled the bedsheets. Balot na naman ng takot ang buong sistema niya. Pero bakit parang umaayon ang katawan niya sa ginagawa nito sa kanya? That's so wrong, but she can't control herself. No, you will not. Bulong nito sa may tainga niya habang nakasubsob ang mukha roon. Hindi na siya makagalaw dahil pati binti nito ay talaga nakadagaan na sa kanya. Mariin siyang pumikit. Nahihibang na rin siya at nahahati ang matinong kaisipan sa dalawa ang namumuong tensyon sa kalooban niya. Kung gaano ito kapangahas umangkin ng babae ay hindi niya rin makakalimutan kung gaano naman kasuyo ang mga kamay nito sa paghagod sa katawan niya kahit noong gabi na ginahasa siya nito at wala siyang maramdaman na sakit ngayon. Diyos ko nanay, napansin na lang niya na hindi na siya nanlalaban. Para nahibang siya at nakalimutan ang nangyari. Humanghangos na napamulat siya ng mga mata kasabay ng pagluwag ng pagkakahawak niya sa sapin sa higaan. Nabalot ng hiya ang buo niyang sistema dahil nakatitig sa mukha niya si Rare. His face shows victory as well as his smug half grin. Susko, anong katangahan siya Naya? Gusto niyang kalbuhin ng sarili dahil sa kahihiyan. Let's make a deal. Buong tapang at lakas ng loob niyang sabi habang nakapikit. Are you even in position to make a deal, honey? I don't think so. You're still my prisoner, my slave, my toy, my suspect. Sa lagay na yan, hindi ka pa ba obsessed? Iniisip mo na pinatay ko ang daddy mo. Pero kung makahaplos ka sa akin, ay dinaig ko ang kristal sa paningin mo. Aniya na kumakabog ang dibdib. Totoo naman, bakit ito tititig ng tititig sa kanya at ginahasa siya? Ibig sabihin ay akit na akit ito sa malalabanos niyang kutis. Binuo niyang tapang at ang pagiging praktikal. Hindi pwede na ito lang ang palaging makinapang. Kung sabi nito ay ibebenta siya kapag pinagsawaan na siya, malinaw na pera yun. Kaya ngayon pa lang, peperahan na niya ang letsugas na ito. Nagmulat siya ng mga mata at sinalubong ang titig nitong hindi mawari kung ano. Let's put an equal exchange. Umalis ito sa pagkakadagaan sa kanya at naupo sa gilid ng kama. Naupo rin siya at pasimpleng lumunok. Kung Manila Film Festival lang ang sinasalihan niya ngayon, malamang na Best Actress na siya. Grabe na pinakikita niyang lakas ng loob at tapang kahit na parang nilalamon na ng kaba ang buo niyang sistema at panliliit ang buo niyang pagkatao. Pero kagaya ng sabi nito na she's his toy, wala na bang mas nakakapanliit pa roon? You mean, let's trade again, young lady? Umarko mga kilay nito na para ba interesado na rin sa sasabihin niya. Yes, taas noo siya. Wow na siya sa pagiging japake. Spirit, Rare smirk. Kumurap siya saglit dahil nagwapuhan siya sa demonyo. Sa bagay, gwapo raw sa Satanas. Ang sabi ng iba, kasi dati raw na anghel at hindi naman daw literal na may sungay talaga. Pero ewan niya, baka nga totoo kasing kaharap niya ngayon ay demonyo, pero naman ubod talaga ng gwapo. I won't struggle anymore. Itinago niya ang paglunok. I need money for my tiya, my nanay, and my baby bunso. Use me. I won't mind. Anytime, anywhere. Diyos ko, baka lumabas man lang ako sa malaimpyernong mansyon na ito, ay mukha ng lantang katuray na ako. Pay me. Itinaas niya lalo ang noo, pero para mahihimatay siya sa kahihiyan, maya-maya lang. Parang tumatag siya na makausap ang ina niya at parang kahit na paano ay nawala ang lungkot. Kung hindi niya madala sa pag-iyak ang isang ito, dadalahin niya sa peking katapangan. Parang nanlumo siya nang lalo itong umisi na nakakainsulto, pero ibang lumabas sa bibig. Name your price. Nashock pa siya, pero hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. 30,000, isang gamitan. Lihim siyang umiwi. Patawad pudra ko, kaagad siyang napaisip. Ang mahal yata. Kung 2 beses sa isang araw siyang patitihayain, may 60,000 kaagad siya
2 bukaka lang. Hindi na masama. Saka baka sa lagay na yon, namamahal na ito sa kanya, ay maisip na malugi na kaya pakawala na lang siya. Ayos, buhay na ang determinasyon niya makalaya at gagawin niyang lahat. No more crying Shania this time. She'll learn how to dance to this kind of music and his favorite tune. Kapag na-master na niya, baka sakali makuha na niya ang kalayaan. At the same time, matupad ang pangako sa ama nito na susubukan niyang tapyasin ang imaginary sungay ng demonyo. Walang tawad. She crossed her arms over her chest and lifted her chin even more. Basta, wag mo lang ako itatali. Wag mo akong papaluin. Wag mo akong lalatiguhin. Lalong bumaon ang titig nito sa kanya. Come closer. Anito. Ano raw? Parang nabingi siya. Nalaglag ang matatag niyang determinasyon. Anuhin mo ko. Just come closer. Damn it. Ines na pakli nito kaya lumuhod siya sa kama at naglakad papalapit kay Rare gamit ang mga tuhod. Saglit siya nitong pinakatitigan sa muka at bigla na lang siya napapikit nang hawakan nito ng marahas ang muka niya habang isang kamay ay sa leeg niya at kinabig siya para sa isang agresibong halik. Na out of balance pa siya kaya napahawak siya sa may pulsuhan nito. Ow! She winces but he bites her upper lip and next is her bottom lip, and maybe he never got contented, so he had bitten both of her lips. Tinis niyang sakit pero maya-maya ay humagod ang dila nito sa mga labi niya. Ending that kiss, ibang klase talaga, parang ahas na nakalingkis sa kama tapos kung makahalik naman ay parang vampira, nangangagat pa. Deal, maikling bulong nito at saka siya pinakawala ng halos ikaliyo pa niya. Digalgal siya nang tumayo ito mula sa kama at saka naglakad papalabas ng kwarto. Sa wakas, nakahinga siya ng maluwag habang tutop ang dibdib. Mababaliw siya sa lalaking yun. He's too brusque and so unpredictable. Nasalat din niya mga labi na para namanhid at nangapal sa pakiramdam niya. If he will always kiss her that way, hindi kayo mabaklas na natalukap ng nguso niya sa 2 halikan pa lang. Hindi baling walang nguso siya, Naya. Basta may gata si baby. Magpakabit ka na lang ng nguso kapag mayaman ka na. Uminat si Shania nang tamaan ang mukha niya ng sinag ng araw kaya nalukot ang ilong niya. Sa isang linggo na nakatira siya sa mansyon, parang kagabi lang siya nakatulog ng payapa dahil nabawasan ang isipin niya sa pamilya niyang malayo sa kanya. Talking to her nanay the other night was quite a big help. Nakatulog ka na maayos, no? Tanong sa kanya na nakangising Yaya Pia na napagmulatan niya ng mga mata. The old woman is tying the thick curtain in a bow. Napangiti siya kasi maayos naman ang kwarto niya kaysa sa una pinagdalhan sa kanya na kaya nga siya nagtitili noong kalakasan ng kulog at kidlat ay dahil sa sinabi ni Yaya Pia niya na doon matagal na nahimlay ang mommy ni Rare ng makomatose. Bangon na at mag-almusal ka sa ibaba. Lagi na po akong bababa sa dining room, Yaya. Takang tanong niya sa babae na mabilis sa tumango. Kahapon kasi ay hindi siya lumabas ng kwarto at dinalhan na lang siya ng pagkain dahil akala niya ay hindi pa rin siya pwedeng lumabas kapag walang sinasabi si Rare. Oo naman, yung dinner noong nakaraang gabi, hudyat na yon na makalaya ka na rito sa loob ng mansyon at sa buong kabakuran. Kaya lang anak, huwag kang makakaisip at tumakas at malamang na makulong ka na naman sa annex ng basement. Napalunok siya. Ayaw niya roon. Baka mamatay siya sa takot sa multo. Samahan mo ako at maglinis tayo ng tuyong dahon sa garden para hindi ka mainip dito. Pagkatapos magluto, maligo ka na muna at ihahanda akong pagkain mo. Anitong tumalikod na. Kaya ko naman po yung gawin, Yaya. Tuluyan na siyang bumangon. Sa bahay nga po, akong gumagawa ng lahat. Mas marami pa nga po kapag naglalabada ako para may pambaon sa eskwela at pambili ng ulam ni nanay. Lahat kaya ko po. Huwag niyo na akong intindihin at tutulungan ko na kayo kahit sa pagluluto. Ngumiti iyon pero parang pinintahan ng awang muka. Marunong ka magluto? Anong specialty mo, nak? Siya naman ang nawala ang ngiti saka siya nahihiyang umiling. Wala po kasi wala namang lulutuin. Marunong lang po magprito at magluto ng sinangag na kanin. Ngumisi ulit siya pero parang lalo lang na nahabag si Pia sa kanya. Halina at doon mo kukwentuhan sa ibaba.
Magsabi ka kung anong gusto mong subukang lutuin at ihahanda ko. Marami sa ref, kahit na ano. Talaga po, tuwang-tuwa na napatayo na siya at bumaba sa kama. Kahit ano po yaya, tumango ito at ngumiti. Maligo ka na, nakahanda ng damit mo sa banyo. Yaya, napakamot siya. Baka naman merong hindi ganitong manipis at maigsi. Parati nilang ganitong damit ko, kaya yata ako nagagahasa. Idinaan na lang niya iyon sa biro. Wala na rin naman mangyayari kung tatambayan pa niya ang mapait na yon na nangyari sa kanya. Babalik pa ba niya ang puri na nawala kapag namatay siya sa kaiiyak? Hindi na naman. Dapat na mag-move on na siya at iwanan na lang iyon na parte ng kahapon na parang isang bangungot. And besides, she already made a deal with Rare and must get herself prepared for something more like that. Oo, iba nang nariyan. Nakahalungkat ako ng bestida ni Senyora at palagay ko kasya sa iyo. Mabait kang bata at hindi ako nagkamali ng unang tingin ko sa'yo. Kung iba-iba lang, hindi ko na alam kung ano na mga sumpa na binitawan mo sa alaga kong yun na si Rare, ani ni Pia. Kahit nagustuhin man niya, hindi niya yata maaatim. Nasanay na rin kasi siya at kinakalakihan ang mga pangaral ng nanay niya. Sakang kaisa-isang bili ng lola niya noon. Huwag na huwag siya magsusumpa kahit nagaano pa siya kagalit sa tao kasi makapangyarihan daw ang dila at babalik din ang sumpa sa taong nagsalita. Dahil po kay nanay, pusog po ako sa pangaral. Hindi ko nga alam kung paano ko napunta dito dahil pinalaki naman ako ng nanay ko na maayos. Inisip ko kasi na mas mabuti na ibenta kong sarili ko kaysa naman magnakaw ako at mapasama sa kung anong iligal na gawain. Pinakamasdan siya ni Pia saka ito tumango. Sige na, maligo ka na. Siya naman ang tumuloy na sa banyo. Natitigan niya ang isang bestidang bulaklakin na parang abot naman yata sa sakong niya. Spaghetti strap iyon, kaya lang parang hawal na naman sa dibdib. Mamanyakin na naman siya ng demonyo malamang. Kung sa bagay naman ay weekdays at malamang na may opisina iyon sa araw na yon, kaya ligtas siya. Baka nga kamo nakaalis na. Napahagikik siya. Mabuti naman para hindi sila magkita. Palingalinga sa paligid si Shania nang lumabas siya sa kwarto. Kapag nakakuha siya ng tiyempo, tatakas talaga siya. Kaya lang, mukhang mahirap na gawin yon. Malamang na maraming kamera at hindi niya alam kung saan ang direksyon na pupuntahan niya. Saka baka totoo makulong na siya habang buhay kapag tinangka niyang gawin yon. Baka madagdagan ang sistensya ni Attorney Rare sa kanya. Mahirap na. Look who's here. Natutop niya ang dibdib at agaran sumandal sa pader dahil sa gulat. Ang bruha, nakaboots ang babae at ang ikli-ikli ng short na suot. Living a happy life, ngumisi si Vilma na para nang uuyam at saka siya marahas na hinila sa braso. Aray ko! Angil din niya at pinilit na bawiin ang sariling siko pero hindi siya pinakawala ng babae. Magbilang ka na ng mga araw mo dahil mabubura ka rin sa mundo. Gigil na sambit nito, saka pabalya siya nitong itinulak kaya natumba siya sa sahig at tumama ang gulugod niya. She grimaced and tried not to utter her pain. Vilma! Dumagungdong ang boses ni Rare sa kabuuan ng indoor balcony at kaagad na napatigil ang babae pero hindi nawala ang inis sa muka. Napangiwi si Shania at hindi siya makagalaw. Parang nabali yata ang spinal column niya. Oh, here comes the acting hero but an evil creature. Inirolyo ni Vilma ang mga mata at saka mataray na naglakad pabalik sa kwarto niyon. You're really stubborn. Nag-usap na tayo, hindi ka pa rin nakikinig. Galit na sabi ni Rare at saka lumapit sa kanya habang ang babae deadma lang. Bakit ka nagagalit sa madrasta mo? At mas gusto mo pang kampihan ng babaeng pumatay sa daddy mo. Pang-iinsulto niya sa binata na makalapit ito ng husto. Stop meddling with the things which you don't know. Get up. Nasaktan ka ba? Anito na parang sinusuri ang mga binti niya. Bakit mo tinatanong? Marahas niyang binawi ang braso na hawak ni Rare. Inaalam mo kung makakapagparaos ka? Oo, pwede pa. She hissed and inhaled deep but Rare looked at her ferociously. Totoong nasaktan siya at parang nabubog pa ang pigi niya sa pagkakabagsak. Shut your mouth. Kung ayaw mo na bitbitin kita papasok sa guest room at gawin kong gabi ang buong maghapon mo kapag wala kitang tigil na pinasukan. Piko na sagot nito sa kanya pero umirap lang siya at kinaya ang sarili na itayo.
Wala ito nagawa kung hindi tingnan lang siya ng talikuran niya ito at saka pa ika-ika siya naglakad. Humawak pa siya sa mga barandilya para sa suporta at saglit na nilingon ng binata na nakahabol ang tingin habang nakapamiwang. Tuluyan na nga ibinanta ni Shania ang sarili kay Rare, mga kafelisidad. Ano naman ang mangyayari sa dila na ganap sa dalawa? Paano si Vilma? Mukhang pinag-iinitan ng dalaga. Huwag po kayong bibitiw sa papaganda pang kwento ng buhay pag-ibig ni Rare at Shania. Kaya naman, abangan!